ay siyang ating tinanggap. Ng Diyos Ama ay matawag. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan matapos manalangin si Jesus, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maluwalhating pag-uwi sa tahanan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno at tahanan din natin. Narito po tayo ngayon para manalangin. Paglapit po sa Diyos ang pananalangin. Noong tinanong siya ng kanyang mga alagad, hiniling pala sa kanya na turuan silang manalangin. Ganito po ang sabi niya. Uulitin ko lang po Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Ngayong alam na po natin ang ating sasabihin sa pananalangin, paano naman po natin ito gagawin? Sa Kanya rin po tayo kukuha ng tips kung paano niya ito ginawa. Hindi na po nating kailangan dagdagan pa o gawing komplikado. Sa humiliyang ito, hindi ko na rin iisa-isahin kung ano ang mga bahagi ng panalangin itinuro sa atin ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Tingnan natin kung ano yung kanyang ginawa bago manalangin, habang nananalangin at pagkatapos. Tandaan po natin na pag nananalangin siya, nananahimik muna siya. Kung minsan ay umaakyat siya sa mataas na lugar, kung saan conducive yung pananahimik, tinitipon niya ang kanyang sarili. At may mga pagkakataong 40 araw at 40 gabi siya roong nag-aayuno. Pinafacilitate po kasi ng pag-aayuno at pagpunta sa mga lugar na conducive sa panalangin ang inward journey. Sinusuri ang puso at diwa kung naka-align nga ba ang mga ito sa kalooban ng Ama.
Ibig sabihin, tinatalikdan anumang hindi mabathala, anumang paimbabaw, at anumang pansamantala, o ano pa mang lumilisya sa niloloob ng Diyos. Sabi natin kanina, hindi na natin gagawing komplikado. Kaya maya-maya, dadasalin po natin ang panalangin itinuro sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno. At hopefully, dasalin nga natin ito. At hindi lamang i-recite ng pandalasan. Makalapit nawa tayo sa Ama, sa espiritu ng kagandahang loob, at pusong mapagpasalamat nang may pagnanais na kalingain lahat ng ipinagkatiwala niya sa atin.